Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto na ho, halos 15 bilyong piso ang nai-release na ng national government. At ang pinakamatindi at ang pinakamalupit ay hindi la ito gagawin ng isang beses sa loob ng isang taon, kundi 6 na beses ho ito gagawin sa loob ng isang taon. Wow! Matindi ho ito mga ka-aksyon. Ito po yung programa ng Pangulo na biyayang bigas. At hindi lang ho ito sa Maynila gagawin, maging sa lahat ng probensya ng sakop ng Pilipinas. At eto ho mga ka-aksyon, no? Ang naging speech ni Mr. President Bongbong Marcos. Na-touch ho talaga ako sa kanyang mithiin sa ating bansa. Na kapag siya ay matapos na ang kanyang termino bilang isang Pangulo, ay ito po ang kanyang pangarap o mithiin sa atin na sambayanang Pilipino. Ngayon, dito naman kay Sara Duterte na panay na lang banat o panay paninira sa Pangulo na kisyo wala daw ginagawa. O ano ka ngayon? Sobrang napapahiya ka na, Sara Duterte. Puro ka pa naman dada, wala ka namang ginagawa. Puro ka puna, pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Puro ka angal. Di ba? Pero wala kaming nakikitang ikaw ay umaaksyon. Di ba? Pero kahit ano pa ang banat na banat mo sa Pangulo, kami itong hindi mga bulag, no? Na nagtatrabaho ang Pangulo para sa amin na mga ordinaryong Pilipino. Pero ikaw, kitang-kita ho namin at naririnig ho namin ang inyong paninira dito sa administrasyon ng Pangulo. Pero hindi po yan naging balakid ni Mr. President para hadlangan ang kanyang pangarap sa amin na mga ordinaryong Pilipino. Bagkos pinapakita ni Mr. President Bongbong Marcos ang kanyang pagiging matatag, ang pagiging masipag niya upang magampanan ang kanyang mandato bilang presidente ng Pilipinas. Samantala ikaw bilang isang Vice President ng Pilipinas ay puro kaangal, wala ka namang ginagawa. Kaya sobra kang napapahiya. Ito ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. Panoorin po natin itong naging speech ni Mr. President Bongbong Marcos. At sa lahat po, no, sana pag dumating na po ito sa inyong mga barangay, makakaabil ho kayo nito. 'Di ba? Dito sa programang ito ay kahit DDE supporters ay matutuwa. Bakit ko nasabi na matutuwa ang mga DDS supporters? Mga supporters lang po sila. 'Di ba? Siyempre makakaabil ho din po nito. At alam ko na marunong yan sila mag-appreciate or magpasalamat sa binibigay na natatanggap nila mula sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Unlike dito sa mga diehard, kagaya ng mga vlogger, 'di ba? Kahit ho makakaabil ang mga yan, hindi yan sila marunong magpasalamat kasi nga diehard po yan sila sa Duterte. Iniidolo nila ang Duterte. Pero itong mga DDS supporters lang, alam ko na marunong po yan sila mag-appreciate at magpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto po, panoorin at pakinggan ho natin itong naging speech ni Mr. President Bongbong Marcos. Maraming salamat sa ating butihing Mayor Isko, sa iyong pagpakilala at saka sa lahat ng kanyang magandang salita sa ngayong umaga na ito. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. At nandito po tayo upang witnessin yung pagbigay natin ng biyayang bigas. Ito nandito sa Maynila. Hindi, kagaya ng sinabi ni John May, hindi naman dito lang sa Maynila ito. Ito ay gagawin natin sa buong bansa. Nauna lang ang Manila, dahil mabilis gumalaw ang Office of the Mayor dito sa Maynila. Kaya
Kaya lagi silang nauuna, silang laging pagka nagbubukas kami ng programa, nauuna sa sinasabi ko, sino yung handa? Sino yung ready? Maynila, pwede na raw bukas. O yan, di punta na ako sa Maynila. Ito po, alam niyo po, itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino, ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Kaya ginawa po namin ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, noong una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na LGSF, yun ay Local Government Support Fund. Ito ay isang pondo na matagal na dun. Governor pa ako, nakikita ko na yan, pero wala kaming nakikita na bumababa sa local government kung saan-saan, hindi ko kung saan-saan nagagamit yung pondong yan. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa, mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo yan. Ang daming mga papeles na kailangan gawin, daming mga dokumento. Tapos iisa-isahin ninyo yung bawat probinsya, bawat lungsod, iisa-isahin nyo, medyo matagal. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila nang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Sa kasalukuyan, today is April 15, ay nakapag-release na ang national government na halos 15 bilyong piso para dito sa programang ito. At dito sa Maynila, ang magiging benepisyaryo dito ay mga 80,000. Tama ba? 80,000 ang magiging beneficiary dito. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binibigay. Binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. At alam ng local government kasi kuminsan yung listahan ng ating mga dito sa national government, sa mga ehensya, kuminsan luma na kasi sino ba talaga yung mga nangangailangan? Sino ba yung mga talagang mahihirap na walang makain? Kuminsan yung listahan namin, medyo nahuhuli. Sabi ko, naging governor nga ako. Sabi ko, alam namin yan. Araw-araw namin ginagawa yung listahan na yan. Kaming tanungin ninyo. Kaya ganun na nga ang ginawa namin. Tinatanong namin ang mga LGU executive para ang LGU executive ang nakakaalam kung saan pupunta, sino ang nangangailangan, paano pabilisin ang pagpaabot ng tulong sa ating mga mahal na kababayan. Kaya po, ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat
ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan, kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayo magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po, ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po, ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po, ay kahit papaano, matupad ang aking pangarap na pagbabako bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, palakpakan. Wow! Maraming salamat Mr. President Bongbong Marcos sa napakaganda ng programa mo. Thank you ho talaga. Alam nyo mga ka-aksyon, mga kakamping, makaabil man ako sa hindi, masayang masaya po ako na may ganito po na programa ang Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Masayang masaya po ako. Ayan po ha. Narinig nyo po, no? Narinig nyo po ha. Klarong-klaro po ang naging speech ni Mr. President Bongbong Marcos. Ano na, mga Duterte alay, yung sinasabi nyo na tigil-tigilan muna ang pamumulitika, pero kayo itong namumulitika. 'Di ba? Panay na kayo pangangampanya samantala may crisis na kinakaharap ngayon. 'Di ba? Sinasabi nyo na bakit may impeachment, na may crisis na kinakaharap ngayon, bakit puro na lang impeachment? Panay kayo banat sa administrasyon, nakisyo ganito, ganyan, pero ito ang Pangulo. Nagtatrabaho. 'Di ba? Kaya mahiya-hiya naman kayo sa kakapuna sa Pangulo. 'Di ba? Ako mga ka-aksyon, mga kakamping, sabi ko sa inyo, kahit man ako ay isang kakamping, pero hindi hadlang sa akin na suportahan ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na tayo naman ang nakikinabang. Isa lang naman ang ating pangarap, ang magkaroon ng kaginhawaan ang ating mga kababayan kahit tayo. Di ba? Excuse me. Lalong-lalo na po magkaroon ng kaginhawaan. Maramdaman ng ating mga kababayan na yung mga kapos na kapos talaga na nandyan ang administrasyon, andyan ang Pangulo na handa tumulong sa kanilang pangangailangan. Ayan po ha, 10 kilo po, no? At hindi lang po ito gagawin ng isang beses, kundi 6 na beses ito gagawin sa loob ng isang taon. Okay? Yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!